Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagchichismisan pa tayo. Ganun talaga tsaka, ho, no? Tsaka bulong-bulong. Tsaka bulong-bulong. Alam mo yun, pagka walang, ewan ko ba, pag walang ganyang klaseng chismak, walang spice. Parang hindi masaya. Parang hindi masaya. Kailangan may konting konting chismis. thrill. Oo, pero wag naman sobrang chismis kasi malelebele ho kayo dyan, ha? Siyempre, pagka po sinabi nating chismis, buhay nang may buhay. Well, anyway, hayaan ninyo, nandito po ang inyong attorney Danny Con, abogado de Campanilla, na pwedeng magtanggol sa inyo at pwedeng magbigay ng tamang payo para sa inyo. Alright, ano ang mga numbers na pwede nilang tawagan? Ay, kapag ka po Globe ang inyong telepono, 0954-310-0331. At kung Smart naman, 0961-770-8807. Nandyan po yan sa ilalim ng screen nyo. Ayan. So, Nakakalagay yan dyan. hindi mawawala yan dyan. Kaya anytime, pwede ho kayong tumawag, pwede kayong mag-text. At Ayan. kung hindi po namin nasagot ang text nung araw na pinadala nyo, ipipila po namin yan. Ayan. At abangan nyo, masasagot din namin yan. Yan. Sa tamang panahon. Oo. Pero hindi. Pagdating ng panahon. Aisa Segera? Ikaw ba yan? Mukhang fan ka ni Aisa. Ay, syempre, di ba? Ang ganda, ang mga music ang Pilipino, napakaganda kasi. Ay, kaibigan Kaya natin fan. yan. Si Aisa at saka si Liza. Ay, yes. Magandang gabi po Kumusta sa kayo, inyo mga lahat. kaibigan? Ayan. Pwede kumanta dito minsan? Imbitahan natin para pakantahin natin yung si Dapat Aisa. nag-anniversary tayo dito. Meron mga special na ganyan. Magdadala siya ng gitara. Kala ko ikaw magigitara. Ay, okay. hindi naman ako masyado marunong maggitara. Ay, ikaw kumakanta ka. Kumakanta ako. Kaya nga pag kumakanta ka. Maski sa pabasa. Malapit na ang pabasa. Ay, malapit. Malapit na. Oo. Nung araw, magdamagan kami kung bumasa. Really? Nung bata kami, ginagay-gay namin ng mga basahan. Gaygay na naman. Ano sabihin ng gaygay? Gaygay. From one pabasa, hopping. Okay. Hopping. Nagpapabasa, From one to another. Okay. Kasi nung araw, tabi-tabi yung mga pabasa, kami, grupo ng mga kabataan. Oo. May mga gitara. So, pumupunta kami mula sa isang pabasa, sa susunod na pabasa, bisa nakakaapat na pabasa. Bawat pabasa may pakain. Yun nga ang gusto kong mangyari ngayon. Tandaan nyo yan, ha? Crew, staff, direct, madam, ha? Pero pagka malapit na magpabasa, magpapasample tayo dito. Pero parang namamatay na itong tradisyon na to. Parang, alam mo, feeling ko nga. Parang nung araw kasi, basta nag-Ash Wednesday, start na ng pabasa, may mga microphone yan So, nadidinig namin yan sa gabi, yung bumabasa, pakante. Pero ngayon, parang wala na akong nadidinig Oo, totoo ka dyan. Parang namamatay parang na ang nawawala tradisyon na ito. Oo, it's actually, yung mga traditional nga ng mga laro ng Pilipino, nawawala na rin Kagaya ng? Sipa, tsako, tumbang preso. Naglaro ka niyan. Siyempre naman. Holen, Jackstone. Wala na. Wala na. Ngayon, puro TikTok. Luksong baka. Malit ako Ayoko, lugi ako So, I mean, yung ganun ba? So, I think, tingnan nga natin. I mean, ako obserbahan natin yung mga kaugalian itong taon na ito. Diba? Marunong ka pa bang magsungka? Hindi ako marunong. Hindi ka marunong magsungka? Nako. Hindi ako marunong. Nung araw, pag umuulan, nasa loob ka lang. Tatawagin kami nung lola ko. Ay, magsusungka tayo. Ay, pagka namano yung lola ko, ay mauubos na yun. Hindi siya titigil. Kabisado na niya lahat kung ilan yung nandun. Ay, si Talo nga kayo. Talo ka na, para titignan mo na lang siya. Okay. Hindi namamatay. Hindi Ay, ang ganda. I mean, yung bonding, napakaganda. Noong panahon na yun. Sungka. Well, anyway, eto na po, ha. Sana hindi sungka yung itanong sa atin ng susunod na caller at ng texter. Eto na.
Ready na si attorney. Si Suzette ay 23 years old. Okay, ang tanong niya, totoo bang may kaparusahan para sa sinuman na gagamit ng barya o sentimo bilang accessories tulad ng singsing o hikaw? Ayan. Ay, naku, may nakita kong ganyan sa news. Bawal po. Makukulong po ba kahit na pag-aari ko yung pera? Hindi po niyo pag-aari po yung pera. Ayun. Opo, ang may-ari po ng pera ay ang gobyerno. Ang estado. Opo, ang pag-aari lamang ninyo dyan ay yung value na nire-represent niyan. Kaya pagka po yan ay sinira ninyo o inyong binago ang gamit, meron pong may krimen. May tanong ako sa'yo. Kasi, di ba, merong sa mga museo, mga recreational areas, ginagamit yung barya tapos pinipit-pit, nagiging souvenir. Parang Although, hindi ko alam kung peki yata yun. currency nila talaga yon. I think ito yung yung parang merong maghuhulog ka, pag ipipit-pit niya, magiging souvenir. Hindi po totoong yun. Hindi Parang po totoong sa Amerika, coin yun. totoo. Hindi, kasi hindi mo agad mapipit-pit yun eh. Kasi metal na matigas. Oo. Sa Pilipinas, parang wala pa akong nakikitang ganyan. Pero sa ibang bansa, may nakita na ako. Pero hindi po talaga siya tunay na pera. Okay. So parang tunay na perang nilagay mo, yung gagawa nun, yung mismong product nun, hindi naman talaga tunay na pera. Kasi ditulugin na sila. Di ba? Okay. Kasi mura lang yung inilagay mo, pagkatapos mahal na yung kapalit. Di ba? So, hindi naman po tunay. Sa lahat ba ng countries, ganyan? Sa aking pagkakaalam. Kasi talaga ang bandila, ang pera, ay pag-aari ng estado. At saka po yan, halimbawa yung barya. Yung po kasing barya, dati-dati, ito ay gawa sa pilak nung mga bago magkagyera. Oo, totoo yan. Meron pa tayong mga coins na gawa sa pilak. Oo. Okay. Ano nga yung pilak sa English? Silver. Silver. Okay, silver. Ngayon, may mga later on ay metal na. Okay. Dumating ang panahon na yung value ng metal ay mas mataas sa value ng coin. Halimbawa, 50 centavos yung coin. Yung value Pero ng ang coin. value niya, dahil mas mataas okay. na ang value ng metal, ay piso na. Ay, paano na? Kaya nga yung iba, kinukolekta ang mga barya, tinutunaw. Ay! Kasi mahal na, mura nilang nabili, at mahal na yung nung natunaw, mahal na yung value. Actually, may nangyaring ganyan recently sa news. Kaya pinarusahan. Yung Recently, pagsira doon sa mga coins. Recently, attorney, meron akong nakita sa news na, alam mo, 10 piso? Ay, no, 20. Yung 20, di ba parang may gold doon na parang bronze ang itsura, ginagawang singsing. So, tinanggal nila yon, hinuli ng NBI. Kasi nga bawal. Bawal. So, wag ho kayong, kahit na gawin yung hikaw, kahit gawin yung singsing, kahit Bawal magkano pa pong yan. sirain. Bawal sirain ng pera. Kasi po ay property ng gobyerno yan. Anumang denomination yan. Opo, Okay. opo. Alright, si Baba, 42 years old. Magtatanong lang po sana ko kung ano po ba ang pinagkaiba ng subpoena sa warrant of arrest. Yung pong subpoena o subpoena, yan po ay isang kautusan na kayo ay pinakaharap sa husgado o sa piskal. Hindi po kayo inaaresto. Sinasabihan po kayo na merong kautusan na kayo ay humarap dun sa opisinang naglabas noong subpoena. Pero po yung warrant of arrest, pinadadakip po kayo. Ay, magkaiba nga. Magkaiba. Yung isa ay dakpin. Yung taong ang pangalan ay nasa warrant of arrest. Yun namang subpoena ay inuutusan yung taong nakapangalan sa subpoena na humarap sa takdang araw na nakalagay dun sa subpoena, dun sa ahensyang nag-issue nung subpoena. Ayan, okay. So at least naliwanagan po kayo dun sa difference na yan, ha? Para at least meron din kayong ideya. Siguro may problema siya. Okay.
Pero ito, na-solve na. Meantime, ito naman si Melinda ng Quezon City. Melinda, magandang gabi. Caller natin siya. Okay. Hi, Melinda. Good evening. Good evening po. Yes, Melinda. Anong tanong mo kay attorney? Ask ko lang po, may umutang po sa akin ng 20,000 pesos pero ang tagal na niyang hindi nagbabayad ng balance. Dahil sa inis, pinost ko siya sa Facebook. Ngayon, tinatakot niya ako, nakakasuhan daw niya ako ng cyber libel at malicious misconduct. Tapos ngayon naman, sinasabi niya na hindi niya ako ipakukulong. Pero pananagutin niya ako sa damages na dulot ng ginawa ko sa kanya. Nabaligtad naman po, attorney. May utang na nga siya pa may ganang manakot. Teka, ano ba muna ang pinost mo? Hindi, ang pinost niya, sinabi niya na hindi nagbabayad. In short, Opo, parang yun sinabi po. mo na, oh, itong taong ito, o balasubas. Parang ganon. Nagbigay ka ng pangalan. Opo. Ay, Yun. ay. Nako. Ay. Siyempre, alam po ninyo, yung truth is not a defense. Ayun nga yung sinasabi natin lagi. Kahit totoo yung sinasabi nyo, dahil may nagawa kayong hindi naman naayon sa batas, which is yung pagpo-post, pagpapahiya. Pero, paano yun? Pero itong kaibigan niya, parang ano no, ha? Balatsubat din Hindi lang balasubas. Imagine kayon, ay binaligtad pa niya. Siya pa may utang ngayon. At siya pa ngayon ang magbabayad sa kanya. Ng danyos, di ba? danyos. Kaya nga alam nyo, pagka kayo'y galit, huwag kayong gagawa. Papadala sa galit. Yon. Ganito na lang. Antayin mo muna kung ano yung gagawin niya. In the meantime, i-take down mo yung pinost mo. Tanggalin mo kagad. Tanggalin mo yung pinost mo. Yun. At tapos antayin natin kung ano yung gagawin niya. Alam mo, Ngayon, pag may ginawa siya, sinampahan ka ng kaso, punta ka sa PAW. magpatulong ka na. O baka ngayon pa lang, magpunta ka na sa PAW para magpatulong ka. Yes. Kasi mayroon ng pananakot eh. Oo, Oo. ganon. Kasi, alam mo, attorney, yun yung gusto kong itanong sa'yo. Bakit ganon na? Kunwari, alam natin na idedemanda na tayo. Pero usually, yung abogado, ang sasabihin niya, intayin natin yung demanda niya. Kasi baka hindi naman magdemanda eh. That's number one. That's number Or one. number two, gusto niyong makita kung ano ang kasong Yes. gusto niyang idemanda sa'yo. Hindi natin alam kung ano bang kaso isasampa niya. So, wag tayo mag-assume. Huwag tayo mag-assume na magsasampa siya at kung ano yung kasong isasampa niya. So, kinakailangan bago tayo kumilos, malaman natin kung ano So, ba yung... aantayin natin kung ano yung Aantayin demanda niya. natin. Ayun. Nakuha Ano mo, ang demanda Melinda? Yes po. Okay. Pero in the meantime, pwede ka nang sumangguni sa isang abogado kagaya ng PAW. Kasi 20,000 nga naman siya na ngayon nalugi. Oo, Siya kasi pa, parang ikaw pa ngayon ang tinatakot niya na at magbabayad sa kanya. oo nga. Next time, wag ganun, friend, ha? Ikaw tuloy ang nakawawa. Pagka ganyan, ganun naman, yung ex, yung walang nakasulat doon sa Facebook, pero lahat ng galit ilabas mo doon, pero wag ka magsabi ng pangalan. Hindi, Okay siyempre. po. Galit siya eh. Galit siya eh. Imagine, sinuba na siya. Sinuba siya. Kailangan niya ng pera, di ba, no? Pinaghirapan mo yun, Melinda, di ba? Opo, attorney. Ginatungan Sige ko po. pa. Tsaka hindi, may depensa naman kayo na kung bakit nyo nagawa. Oo nga. Di ba? Kawawa naman. Sige po. Okay. Melinda, good luck ha. Bye. Sige po, punta na kayo Thank sa you po, PAW. thank you po. Okay. Ay, kawawa naman siya. Sama ng loob niya. Ay, siyempre. Ngayon siya pa na-demanda. Kasi nga parang pusakal. Oo nga, ang sama. Itong nangutang sa kanya, pusakal. Hindi kaya talagang ginagalit siya para talagang Hindi mabaliktad talagang siya. Para mapirahan siya. Sa tingin ko, nakikinig sa atin yung nangutang sa kanya. Palagay ko nga. At sabi niya, nako, Galitin ko to. ganito ang ganito ang magiging move nila. Oo. Hindi meron naman siyang counter move. Di ba? Masamang tao pa tayo. Natural. Natural naman. Lahat eto. ng gagawa na para siya papanagutin, masama. Oo nga. Sige, eto si Apple ng Bulacan. Yung tiyuhin ko po ay nakakuha o naki-claim ng pension under sa pangalan ng taong patay
na hindi naman po siya kamag-anak ng namayapa. Nagtanong ba siya? May kaso daw ba doon sa nakakaharapin kapag nahuli? Ay, opo. Bakit po kayo Kumukuha ng hindi inyo. nagke-claim ng pension? Eh, hindi naman pala ninyo kaano-ano yung tao na... Hindi po ba panloloko yun? Oo. Nako, may kaso po kayo dyan. Ay, sabi niya racket eh. Oo, kasi nagkapera siya eh. Pero may kaso po kayo dyan. At saka panloloko yun, wag hong ganon. May Hindi kulong- naman kamag-anak. May kulong po yan. Kahit nga kamag-anak hindi mo basta-basta pwedeng kunin ng ganon. Pension niya, di ba? Oo. Nako, Tsaka magbagong hindi, alam buhay mo na kasi, tayo. yung tao na nagpe-pensyon, kapag namatay siya, titigil ang pensyon niya. Okay. Kaya nga merong nire-require, halimbawa, kung nagpe-pensyon ka mula sa veterans, o nagpe-pensyon ka mula sa SSS, merong proof of life. Okay. Totoo yan. Na hinihingi sila para makasiguro na ang pinepensyonan nila ay hindi napatay, ay hindi papatay. Totoo yan. Okay. At kung niloko po ninyo sila doon sa proof of life, ay meron din po kayong pananagutan. May kaso rin po kayo. E di lalo na ito, hindi mo naman kaano-ano, Correct. patay na, dapat hindi na entitled sa pensyon, ay ginawan pa nyo ng paraan na makatanggap ng pensyon at hindi ka naman kaano-ano, ikaw ang tumanggap. May kasalanan po May kayo kulong dyan. ho yan, magbagong buhay na tayo, ha? Opo, panloloko po yan. Panloloko yan, no? Di, Nako, kahit anong gawin natin opo, dyan, kahit nako. anong abogado nyo gawin dyan, panloloko yan. Opo, mawalang galang na po. Opo, pasensyahan nyo na po. Ang truth hurts. Yan. Pero at least alam ninyo yung mangyayari sa inyo, kaya habang maaga pa, tantanan nyo na. Sige. Okay. Attorney, nakabangga po ang asawa ko ng tricycle at nasaktan po ang batang pasahero. Tapos po ay ang magulang ay nanghihingi po ng malaking halaga sa danyos. Eh, hindi naman po namin kaya ang presyo. Makakasuhan po ba kami kapag hindi kami agad nakapagbigay ng pera? Opo. Kasi sabi nyo na nabangga eh. Yung bata. Opo, yung bata. Hindi ko nga alam kung ito ay... Actually, hindi siya nakabangga. Yung asawa Nakabangga po ang asawa ko ng tricycle. Oo, nasa loob yung bata, pasahero. So, ang ating assumption, merong sasakyan, may car o bihikulo yung kanyang asawa, at ang nabangga nung bihikulo ng asawa niya Yung tricycle na may sakay na bata. Na may sakay na bata. Kasi po, pagka po may mga ganyang aksidente, usually inire-report agad sa pulis yan eh. At yung pong pulis ang magsasampa ng kaso laban sa inyo. At ang kaso pong isasampa niyan ay reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property. So pagka ganyan, pwedeng makipag-ayos yung taong nakabangga, pero kung hindi tumatanggap yung tao, O kung napakalaki nung hinihingi, hindi naman Wala. nila kayang ibigay, wala na. itutuloy po yung kaso. Ituloy yung kaso. Oh, okay. Ngayon, kung reckless imprudence po, baka naman covered ng probation. I Baka see. ma-cover ng probation yon. Pag sinabi natin pong probation, hindi naman kulong. Hindi ba yan? Kaya lang, magkakaroon po kayo ng criminal May record na yan. Magkakaroon Pero, kayo ng criminal record. Tanong lang, attorney, kahit na sabihin mo na talagang mali nung tricycle, Siyempre po, depensa niya yon. Pero dahil yung hindi siya ang na-damage, ang na-damage yung tricycle, so siya yung idedemanda. Hindi naman pwedeng siya yung, ang tingin ko, hindi siya yung magdedemanda kasi siya nga yung malaking sasakyan eh. So sa demanda po sa inyo, yun ang patutunayan nyo. Nakasalanan naman ng tricycle. okay, I have a perfect example for this. For example, highway. Highway. Wala ka naman inaasahan na dadaan sa highway. Kung bawal po yung Kunwari, bawal dumaan. Pero May parang biglang dumaan. bawal lang ang tricycle sa diversion eh. I know, pero ibig ko sabihin, those are the perfect examples. Like for example, EDSA. Pero sa EDSA, bawal yun. Di ba? Yung EDSA, for Pero example. kung MacArthur Highway, pwede. Hindi, ang tanong ko, attorney, for example, nasa EDSA ka, but not the same incident as this.
nasa EDSA ka, Biglang may tapos may tricycle. dumaan, kahit nga hindi tricycle, may dumaan, na hindi naman siya dapat tumatawid doon. Nabangga mo siya. Dahil, hindi mo naman dapat na hindi tawir-tawiran yun. Ano ang mangyayari doon? Kakasuhan ka pa rin kasi sila yung nasaktan eh. Okay. Di kakasuhan ka pa rin. Depensa mo ngayon yon. Nabawal ka doon. Nabawal ka ron eh. Okay. Ngayon, ang tanong, pagka kunwari nanalo ka sa kaso, paano yung ospital nung tao? Wala akong kasalanan. Ba't ako magbabayad? Pwede bang siya naman ang sabihin mo, ikaw naman magbayad sa akin ng danyos, ilang araw mo ko hindi pinatulog? Hindi. Pero parang wala ka naman puso nun. Ang tanong ko, siya nga ang may kasalanan. Oo nga. Pero nga sila na yung napinsala eh. Well, I understand. Pero ang sa akin kasi, Parang ayoko namang sabihin na, sige, demanda mo sila. hindi kasi alam mo, attorney, sa sobrang dami ng matitigas ang ulo, ng ilang beses na sinasabing, bawal tumawid. Dapat Nakamamatay. ay bigyan ng lesson. Dapat binibigyan ng lesson yan. Rin yung tricycle driver, pero hindi yung pasahero. Ay, hindi pa zero. Baka kasi yung pasahero, naku, dinanhudo. Wala naman akong kalaman na doon Oo, pa kami totoo dadaan. naman. Ayan. Totoo naman yun. But anyway, sabi mo dati naalala ko Alam mo ako magaling mo akong estudyante. Sa totoo lang You have the memory of an elephant. Ang laki ng elephant ha. Hindi mo naman sinabi, hindi ko naman sinabing kamukha mo. Okay. Parang ang laki ng Sinabi ko lang, elephant. you have the memory Bakit of an elephant? Kasi yung elephant, di ba laki siya? So siyempre, pinapalagay natin na napakalaki din ng utak niya. Pero yung pala hindi. Hindi naman, malaki naman talaga yung utak Okay, niya. kala ko. Kasi sa Anyway. malaki yung utak niya, pinipresume natin na malaki yung kapasidad niya. Gano'n. Dati Analogy lang naman yun. Dati sinabi mo sa akin, naalala ko, sabi mo, kasi yung sasakyan, yun yung parang vehicle or tool na pwedeng makasakit. Siya ay isang peligro. Oo, kaya Sa minsan, pamayanan. Kaya minsan, ikaw talagang unang nadedemanda, bahala ka nang magtanggol Yes. pagdating ng panahon. Kasi nga, ikaw ang may hawak sa manibela ng isang sasakyan na peligroso sa pamayanan. Ayun. Okay. Naalala ko yun Oo. Di mo? Peligroso eh. Alam ko yan Okay. Ito naman si Marilyn, 45 years old, San Rafael, Bulacan. Attorney, hiwalay po kami ng asawa ko at may kinakasama na po siyang iba. Pero hindi po dumaan sa legal na paraan ang aming paghihiwalay. Naiwan po sa poder ko ang 3 naming anak na nasisipag-aral pa sa elementarya. Ang problema ko po, ayaw magbigay ng sustento. Sa mga batang Sa mga batang ama, wala daw po siyang sinasahod. Pwede ko po bang ireklamong mister ko sa HR ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya tungkol sa issue ng sustento? Opo. Sa HR? Kasi... Ano magagawa ng HR? Kasi may mga HR na mayroong panuntunan, may policy minsan ng kumpanya na huwag niyong pababayaan ng mga pamilya niyo. So depende sa kumpanya. Sa kumpanya. So yung HR baka siya mismo ang kumausap. Okay. Naku, may policy kami rito na ayaw namin na pinababayaan ng mga empleyado ang kanilang mga pamilya. pero dapat sustentuhan mo yung anak mo. Pero kasi minsan sa malamang sa alamang, walang mga pakialam yung mga HR. Pero Pagka walang pakialam, sa iba, sabi niya, bahala kayo sa buhay niyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi kami nakikialam sa mga personal na buhay ng mga empleyado namin. Anong gagawin niya? Pwede siya magsampa sa court. O sa barangay. Kung sila magkabarangay, sa barangay, pabarangay mo. Kung hindi, talagang pupunta ka na sa PAW at magsasampa ka ng kaso sa husgado. Di ba ito ay isang vowsy? Pwede. Okay. Kasi mga minor de edad, hindi niya sinusustentuhan, pwede itong child abuse. Child abuse. Violence against women and children. Yan. Oo, di ba? Yan. So, yun yung mga pwede niyang isampa. Laban doon sa kanyang asawa. Ano ka ba Na naman? ayaw magbigay ng sustento. Oo nga naman. Ikaw na nga ng babae. Ikaw pa hindi nagbigay ng FIRA. Oo, ang tawag dyan, medyo Sabi niya, kapal naman ang mukha mo, friend. Wala akong trabaho Kung hindi nga ron sa kabit ko, wala rin akong kakainin Ay, alam mo, may punto ka rin doon. May O mga paano ganun, nga yun? O paano kung siya yung binubuhay pala? Ayan. Kasi po, hindi nga tayo nakakapiga ng dugo sa sa singkamas Ang ibig kong sabihin, kung talagang wala namang hanap buhay yung asawa nyo, at kaya nga siya sumama na dun sa babae, kasi binubuhay siya ng babae,
Ibitin man natin yan ng patiwarik. Itaktak man natin, wala malalaglag sa bulsa niyan eh. Balasuba. Di ba? Yung lalaki niyan ano ba magandang tawag dyan sa mga ganyang Sige, lalaki? bigyan mo ko na magandang tawag para matawag ko yung mga ganyan. Ano bang... Kasi yung mga hindi nagbabayad ng utang, ang tawag mo doon, balasubas. Manunuba. Manunuba. Yun, manunuba. Dito sa ganyan. Ito na may nagpamilya pero ayaw magsustento sa pamilya. Oo, anong tawag Ano dyan? kaya magandang itawag dyan? May assignment ka, ha? Pag-iisipan natin Pagbalik mo kung yan, anong ha? tawag dyan. Pagbalik mo, meron ka na. Sige. Pero pagka po ganon, ay talagang wala tayong hindi naman natin pwedeng utusan yung kabit na siya ang magbigay ng sustento. Diba? Sasabihin ng kabit, ito lang isang damulag dito, hirap na akong sustentuhan pasusustentahan niyo pa ano ba kinalaman ko dyan? Ay, so hindi natin mauobligan naman yung mistress na magsustento. Yun ang mga husband, kung wala naman trabaho, hindi rin natin mauobliga. Pero pwede natin habulin ng kanyang mga magulang. Pero sa akin, parang nababaliktad yung mundo, ano? Ano ba naman yun? May mga ganun ba? Kaya dapat pipili kayo ng mapapangasawa. Oo, tama. Kaya talaga isip-isip pag may time O sige, ito naman. May karapatan po bang magreklamo ang isang kapitbahay na nagpapatayo ng extension sa lupa ng pagmay-ari mo? Ay, ano daw? Isang kapitbahay sa pagpapatayo ng extension ng Sa sa lote lote. na pagmamayari mo. Hindi ko naintindihan. Hindi, pagmamayari ko tong lupa pero nagpapatayo siya ng extension dito sa lupa ko. Di ba ganon? Di syempre hindi pwede. Lupa ko yun Kaya nga, lupa ko to. Bakit siya magtatayo rito? Oo, lalo na kung ito ay para sa negosyo at ikaw mismo ang nakatira doon. Ano daw? Sorry ano po ang dapat mong gawin kung ipinagpipilitan niyang ipag-iba ito ngayong malaki na ang nagastos mo? Okay. Wait a minute. Malakas ang kutob ko na siya yung... Tulungan nyo kami. Ganun yan. Pagpapatayo ng extension sa lote na pagmamayari niya, palagay ko ganun yan. So in short, may negosyo siya, naka-extend siya dun sa kabila. Oo. Ngayon, gustong ipag-iba nung kapitbahay niya dahil nga, hindi naman kanya, na-extend lang. Lote ko yan Ay, kaya Bakit nga. mo yan pinatayuan? Ba't diyan ka nagpatayo? Pinipilit ng gibain nung kapitbahay. Sabi niya, malaki na nagastos ko dyan maski ba malaki na gastos mo, hindi mo naman lupa yung tinayuan mo. Kaya nga, ano ba? Talagang merong karapatan yung may-ari ng lupa na palayasin ka rin. Yeah. At wala kang karapatan na pwedeng higin sa kanya na danyos. Oo. Kasi hindi sa kanya yun, Hindi kanya yung lupa Oo. Ang sakit sa banks, friend, ha? Di ba? Hindi naman kinakailangan pag-isipan ng matagal yun Alam mo naman palang hindi mo lupa, bakit ka nagpatayo ron? Oo. Ba't galit tayo? Teka muna. Kasi hindi lahat ng tumatawag dito kinakampihan natin. Oo nga, hindi. Ba? Yun ang policy Nagsasabi lang tayo ng totoo. At nasa konsensya lang natin yun. At saka kami, nag-a-advise kami, hindi dahil sa gusto namin kayong makinig sa amin. Dahil? Nag-a-advise kami para maituwid ang mga pagkakamali nyo. Tama. Pasensya na kayo, magagalit kami. Ay, agad-agad galit. Hindi naman. Hindi nga, joke lang yun. Joke. Oo. Basta dahil tayo masaya at chill. At nasa tama lang tayo. Di ba? Dahil dyan, kami nag-e-enjoy na. Ayoko nang matapos Oo nga, pero wala na. Hindi pwede. Wala na akong boses Wala na tayong oras Oo. At dahil dyan, mga friends, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. At hanggang sa muli, syempre ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, ang attorney de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!